Just take a canvas and start at the top, paint mountains from top to bottom, and you will learn more. Oh, it's a super way to practice. Sa isang mundong puno ng ingay, may anyong di kailangang isigaw para marinig. Ito ay ang sining, tahimik ngunit malakas. Hindi mo man laging mapansin, pero nariyan, sumasabay sa tibok ng lipunan. Ang sining ay hindi para sa piling tao lang. Ito'y para sa bawat batang nangangarap, para sa bawat artistang patuloy na lumilikha kahit walang kinikita, at para sa bawat Pilipinong naghahanap ng pagkakainlanlan. Sa ating kasaysayan, ang sining ay naging sandata, mula sa mga awit ng Katipunero hanggang sa mural ng mga modernong aktivista. Ang sining ay tagapagsalaysay. Ito ang naglalarawan ng ating pagkatao, ng ating pinagdadaanan at ang ating pagkikibaka. Ngunit bakit tila nakakalimutan ito? Sa edukasyon, ang sining ay tila palamuti lang. Sa lipunan, ang artista ay madalas minamaliit. Ang sining sa mata ng iba ay luho lamang, hindi pangkabuhayan. Pero sa likod ng bawat obra ay sipag, sakripisyo at puso. Ang sining ay nagpapagaling ng damdamin, nagpapakilos ng bayan at bumubuhay sa kultura. Ito ay isang hanapbuhay, hindi lamang libangan. Noong pandemya, saan tayo kumapit? Sa pelikula, sa musika, sa paglikha. Doon tayo kumalma, doon tayo lumaban. Pinakita ng sining na sa gitna ng krisis, may liwanag pa ring matatanaw. Sa mga mata ng kabataan, ang sining ay pag-asa, isang paraan ng pagpapahayag, isang daan tungo sa mas makataong mundo. Sa mga mahilig sa art o sa mga gustong matuto nito, may isang grupo na handang magturo ng libre. Para makakuan gani sa mga bagong gusto nga mo cut-on sa kan about arts gani. Nga murag madlok pa sila nga kanang saon pag sugod ba. Ipaglaban natin ang sining. Suportahan natin ang mga lokal na artist. Isama natin ang sining sa solusyon. Hindi sa gilid, kundi sa sentro. Sining ang boses ng bayan. Sining ang kulay ng buhay. Ibahagi, itaguyod, ipagmalaki. Dahil ang sining ay hindi luho. Ito'y karapatan.